Bulabog ang mga taga-barangay Gavino Madiran sa General Mariano Alvarez, Cavite nang biglang may sumabog mula sa isang bahay. Kalat sa kalsada ang mga gamit na palabas ng kanilang bahay ang mga residente. Maya-maya lumabas ang isang lalaking gutay-gutay ang damit. Nahagip din ng CCTV na lumabas ang isang ginang na nakaputing bestida. Yung dalawa po kasi magnanay. Tapos yung isa po kasi kasama po nila sa bahay, batang babae. Batay sa investigasyon, magpapalit ng LPG tank ang lalaking anak habang nagluluto ang kanyang inang tindera ng pagkain nang mangyari ang pagsabog. Naka-open daw po yung isa po nilang burner. Parang hinigop daw ng gasolito yung apoy. Doon na nag-umpisa yung pagsabog. Nadamay ang katapat na bahay sa lakas ng pagsabog. Yung kaharap na bahay, sa bintana, pintuan, mga glass door nila, nabasag. Agad na itakbo sa ospital ang mag-ina. Sugatan din sa pagsabog ang anak na babae na nasa ikalawang palapag ng bahay. Patuloy ang investigasyon sa pagsabog. Paulit-ulit na paalala ng Bureau of Fire Protection, huwag gagalawin ng LPG tank habang ginagamit. Ilagay ito sa well-ventilated area at ugaliin din ang regular na pagsusuri kung may leak o crack. Jonathan Andal, Nakatutok, 24 Oras. Dalawang bangkay ang magkahiwalay na natagpo ang palutang-lutang sa Baseco sa Maynila. Ang isa po sa kanila nahulog umano sa tubig dahil sa kalasingan. Nakatutok si Jomer Apresto, exclusive. Isang bangkay ng lalaki ang natagpo ang palutang-lutang sa bahagi ng Riverview sa Baseco, Maynila madaling araw nitong Huwebes. Ayon sa pulisya, isang menor de edad ang nakakita sa bangkay. Hindi residente sa lugar ang biktima at posibleng inano dahil sa epekto na rin ng habagat at bagyong Inday. Malakas yung hangin, malakas yung agos ng tubig, kaya po inagos na ng malayo na rin, almost 2 hours na rin bago na-rescue rin dahil wala namang magre-rescue agad doon dahil malalim yung tubig. Hindi aniya masabi sa ngayon ng mga otoridad kung may foul play ang pagkamatay ng biktima dahil kailangan pa itong isailalim sa autopsy. Sa paggulong ng investigasyon, isang social media post kaugnay sa isang nawawalang lalaki sa Las Piñas ang nakita ng mga otoridad. Pareho ang damit nito noong huli siyang nakita sa suot ng biktima kaya kaagad silang nakipag-ugnayan sa pamilyang naghahanap. Yung pagkaka-info, same identity, possible na siya rin. Kaya lang, kung bloated na siya, talagang for investigation muna siya. Kinumpirma sa GMA News ng isang kaanak na ang bangkay na natagpuan ay ang nawawalang lalaki na hinahanap nila. Pero hindi pa malinaw kung ano ang dahilan ng kanyang pagkamatay. Isang bangkay rin na palutang-lutang ang natagpuan sa pool barge area ng Baseco noong ika-4 ng Hulyo. Sa investigasyon ng pulisya, ang biktima, isang bargeman sa lugar at posibleng nalunod matapos mahulog sa tubig habang lasing. Yun, nahulog daw po. Then, kung alam nila na sumisisi din yung tao, lumalangoy din, almost ilang oras, bago nakita na lang nila, lumulutang, napatay na. Jomer Apresto, Nakatutok, 24 Oras. Bistado ang iligal umanong bentahan ng petrolyo sa Malabon. Nasa 100,000 litro ng umano'y nanakaw na diesel ang nakumpiska. Nakatutok si June Veneracion. Ang inakala noong una na malinis na transaksyon, buy-bust operation pala. Kaya nabulaga ang 4 na suspect na sangkot umano sa paihi nang malamang mga pulis mula sa Criminal Investigation and Detection Group o CIDG ang binentahan nila ng hinihinalang nakaw na diesel. Subject of entrapment. Diesel. Meron. Ang 4 ay mga kapitan at tauhan ng 2 tugboat na ginagamit umano sa naturang modus. Nakumpiska sa kanila ang nasa 100,000 liters ng diesel. Tinatayang nasa 20 milyon pesos ang nakumpiskang mga tugboat at produktong petrolyo. We'll be filing cases against them. Maging babala ito doon sa mga patuloy na gumagawa ng paihi na ito, yung smuggling na ito, na ihinto na nila because the CIDG will be going after them. Mga opisyal ng barangay ay nagtimbre sa CIDG tungkol sa iligal na operasyon. Inaalam din kung sino ang source ng mga suspect sa kanilang mga produktong petrolyo. Wala rin daw ligtas sa kanilang mga naging parokyano. Saan ba nanggagaling ito? Di ba? Tsaka tingnan natin, saan ba yung mga binabagsakan nito? Nakakulong ngayon ang mga suspect sa CIDG NCR habang inihahanda ang mga isasampang kaso sa kanila.
Sir, ano pong masabi niyo dun sa inaakusa sa inyo, sir? Involved daw po kayo sa paihi. Sir? No comment, sir? June Veneracion, Nakatutok, 24 Oras. Nasabat po sa Mandaue City, Cebu ang nasa 36 na container van ng smuggled na sigarilyo. Ang mga ipinuslit ng kontrabando nagkakahalaga ng mahigit 3 bilyong piso at mula umano sa China. Nakatutok si John Consulta. June 2026 nang harangin ng mga ahente ng NBI Special Action Unit ang paglabas ng 23 container vans sa Manila Port of Manila. Laman nito ang 1.7 bilyong pisong halaga ng assorted na smuggled na sigarilyo. Pagkalipas ng mahigit 2 linggong follow-up operation, bumagsak sa kamay ng NBI SAO ang karagdagang 36 na container van na nasa isang private port sa Mandaue City sa Cebu. Lahat naglalaman ng imported na smuggled na sigarilyo. Ayon sa NBI, idiniklarang naglalaman ng consumer goods tulad ng pagkain at damit itong 36 container vans na nasabat sa Mandaue City, Cebu. Pero ayon sa BIR, tinatayang mahigit 10 bilyong piso ang lugi ng gobyerno sa excise tax pa lamang dahil nga sa itinangkang ipuslit na smuggled na sigarilyo na ito sa ating bansa. Ayon sa NBI, posibleng sa Visayas at Mindanao dadalhin ang mga bagong nasabat na smuggled na sigarilyo, habang ang naunang 23 containers na nasabat noong Hunyo ay para dapat sa Luzon. Malaki halaga yan, hindi bababa sa 3 bilyon. Ito ay galing sa manufacture dito sa China at ito ay nahuli sa iba't ibang bahagi ng city ng Mandaue. Ating hahabulin at yung may kinalaman dito ay we have a follow-up operation upang papanagutin natin sa violation ng anti-agricultural smuggling at Republic Act 1063 ng ito yung Custom Modernization Act at National Internal Revenue Code of 1992. Ayon sa Customs, tukoy na ng mga otoridad ang consignee ng shipment at kung paano ito dinadala rito sa Pilipinas. Sa malayong bahagi ng ating karagatan, merong malaking barko na galing sa labas at ito ay tinransfer sa mas maliit na barko at ginawan local shipment. Kaya ito ay hindi dumaan sa ating international ports. Napakahigpit ngayon ng Bureau of Customs sa ating mga international ports. John Consulta, Nakatutok, 24 Oras. 17 na ang latest na bilang ng mga nasawi sa magkahiwalay na landslide sa Mindanao ayon sa Office of Civil Defense. Hindi madaanan ng maraming kalsada at tulay sa Mindanao dahil sa patuloy na pagpapaulan ng habagat. Nakatutok si Efrem Mama ng GMA Regional TV. Isang lola ang nagpatangay sa ragasan ng ilog sa Barangay Kihan sa Malapatan, Sarangani. Makadalo lang sa karawan ng kanyang apo. Habang tinatangay ng ilog, mahigpit ang hawak niya sa bitbit niyang plastic na may lamang ice cream. Ligtas naman siyang nakatawid. Ayon sa uploader, ginagawa pa ang hanging bridge sa lugar kaya wala pang maayos na tawiran ang mga residente. Nagisto lang dagat naman ang bahagi ng National Highway sa Barangay Colon sa bayan ng Maasim. Pansamantalang isinara yan dahil sa lalim ng baha. Unti-unti ring humupa ang baha matapos tumila ang ulan. Nabutas naman ang bahagi ng Kumaba Bridge sa Maasim. Isinara muna sa mga motorista ang tulay. Inihahanda ng DPWH Region 12 ang pagsasaayos niyan para mapakinabangan ulit. Sa Maitom, lumusong sa baha ang mga residenteng apektado ng pagkawasak ng kanilang tulay nitong Huwebes. Ang lalaking ito, kalong-kalong pa ang anak sa paglusong. Ilang residente ang halos matangay rin ng tubig habang tumatawid. Tuluyan namang nawasak ng lumaragasang baha ang tulay sa Tuca River sa Datu Udin Sinsu at Maguindanao del Norte. Pero wisyo dahil walang madaanan ang mga residente papunta ng West UP. Panawagan ng mga residente, maayos na ito kapag huminto ang masamang panahon. Sa Libungan, Cotabato, todo kapit ang lalaking ito sa hanging bridge sa kasagsagan ng malakas na baha at hangin. Ayon sa uploader, nang maputol ang tulay dahil sa lakas ng baha, nahulog ang lalaki. Agad siya na-rescue at nagpapagamot na. Sa Tiboli, South Cotabato, isang bakho ang nahulog at tumaob sa sapa. Wala namang sakay ang bakho na idineploy para sa clearing operation sa landslide. Bumaha rin sa Jose Abad Santos, Davao Occidental. Ang compound ng bahay na ito, napuno na ng putik at tubig. Bumara na rin sa gate ang mga sanga at basura. Kaya para may daluyan ang tubig, napilitan na ang mga residente na sirain ang bakod ng compound.
bahay nila, kawawa talaga. Sa hiwalay na barangay, halos mabalot ng putik ang bahay na ito matapos ang biglaang ragasa ng tubig kagabi. Sa labas, tumambad ang samut-saring debris. Di bababa sa 20 pamilya ang naapektuhan sa sitio. Sa landslide na nangyari kahapon sa sitio Pandaw, Barangay Poblasyon, Malapatan, Sarangani, tumulong na ang Philippine Army sa pagkuha sa 8 bangkay na na-retrieve mula sa gumuhong lupa kaninang umaga. Dinala ito sa sentro ng lungsod para maasikaso. 1 bangkay ng bata na lang ang hinahanap. Sa tala ng MDRRMO, 10 ang patay. Sa landslide naman sa Calanogas, Lanao del Sur, umakyat na sa 7 ang nasawi kabilang ang isang minor de edad. Patuloy ang clearing at search operation lalo't 4 ang hinahanap pa. Ayon sa LGU, nagbigay na sila ng tulong sa mga apektadong pamilya. Mula sa GMA Regional TV, Efren Mamak, nakatutok 24 oras. Nagbuga ng lava at naglabas na uson ang Bulkang Mayon pasado alas 4 ng madaling araw kanina. Ayon sa PBOX, tumagal ito ng halos 30 minuto. Nakapagtala rin ng pyroclastic density current o uson, pati ng rockfall. Sa ngayon, patuloy na umiiral ang Alert Level 3 sa bulkan. Pinagbabawal din ang pagpasok sa 6-kilometer permanent danger zone nito. Sagabal sa kabuhayan ng mga mangingisda sa Luzon ang ilang araw na pag-ulan dahil sa habagat na pinalalakas ng Bagyong Inday. Biyaya naman ang ulan para sa mga magsasakang sinamantala ito para makapagtanim. Nakatutok si Katrina Sol. Naggangalit ang dagat sa Batanes ngayong umaga. Iwinasiwas ng malakas na hangin ang mga puno. Pabugso-bugso rin ang ulan. Kahit nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility ang Bagyong Inday, ramdam pa rin sa Batanes ang dala nitong ulan at hangin. Sa Batan Island, malalaki pa rin ang mga alon, kaya suspendido pa rin ang paglalayag sa lahat ng uri ng sasakyang pandagat. Maibanta rin ng rock slide kaya pinapayungan ang mga motoristang iwasan munang bumiyahe. Sa Abra de Ilog Occidental, Mindoro, nawasak ang breakwater na nagsisilbing proteksyon ng mga residente kung umapaw ang ilog. Sa Pangasinan, panaka-naka na lang ang ulan. May ilang mangingisdang nangahas pa rin pumalaot para sa pamilya. Hirap pa rin kasi malakas ang agos tapos yung gawa ng bagyo. Kaso lang, nandun namin na pumalaot para meron lang pambili ng bigas. Opo, sir. Kumusta naman yung huli natin, sir? Meron naman, 5 kilo yata yung huli namin sa 4 na hulog namin ng lambat namin. Pero meron ding piniling wag munang maglayag. Mahirap. Malakas yung bagyo. Walang income ngayon. Pagsapalaran ko pa dyan kung anong nangyari sa inyo, problema ulit. Kung sa mga mangingisda, abala ang ulan. Biyaya naman ito para sa mga magsasaka sa Ilocos Norte na sinamantala na pagtatanim ng palay. Ang iba kasi gumagamit pa ng water pump para makapagtanim. Ganado ring magbungkal ng lupa ang ilang magsasaka sa Isabela dahil sa ulan. Katrina Son, nakatutok, 24 oras. Peste para sa mga mangingisda sa isang lawa sa San Pablo, Laguna ang mga naglipa na rong isda na pang-aquarium. Lumalabas po sa isang pag-aaral na inaagaw ng mga naturang isda ang teritoryo ng mga native na isda roon at pwede pang magdala ng parasite na magdudulot ng sakit. Ang tugon po dyan ng LGU. Sa pagtutok ni Von Aquino. Sa Sampaloc Lake na pinakamalaki sa 7 lawa ng San Pablo City, Laguna, iilang tilapia at ayungin pa lang ang nahuli ni Totoy Aguaso nitong tanghali. Pero may nahuhuli siyang mga isdang hindi likas na nakatira sa lawa. Ito yung flower horn at ito naman yung tinatawag nilang jaguar. Ang mga ito mukha lang ordinaryong isda pero itinuturing na nila itong peste. Salot dito. Bakit po? Ay nangangain po ng mga isda Yung mga tilapia, kinakain. Ng flower horn? At saka itong mga jaguar. Pinamimigay na namin kung sino may gusto, yun, iniuulam din nila. Nakakain naman po Kung manghuli ka ng isda, nakakahuli din naman po. Kaso kapunti nga lang. Gawa nga ng flower at saka ng jaguar. Kung halimbawa sa 100%, 50% na lang Yung ano po? Yung nahuhuli. Ayon sa mga mangingisda, dumami ang mga naturang isda sa nakalipas na 10 taon.
Sa pagsasaliksik ng Ateneo de Manila University Department of Biology at Ateneo Aquatic and Fisheries Resources Laboratory, ang paglipanan ng flower horn sa lawa ay nagdudulot ng matinding pressure sa native biodiversity at banta sa kalusugan ng publiko. Agresibo kasi ang flower horn at may posibilidad na sakupin ang breeding grounds at feeding sites ng ibang isda. Kaya ang ayungin na dating sagana sa lawa, kaunti na lang at inilista bilang vulnerable. Tingin ng mga eksperto, nakawala mula sa breeding facilities ang flower horn dahil sa bagyo noong 2016. Ayon naman sa City Agriculture Office ng San Pablo, sa kanilang pag-aaral, hindi flower horn kundi Midas cichlid sa mga ito na isang uri rin ng tilapia. Posible nila na ang pinagmulan nito ay ang pagpapakawala ng hobbyist o fingerlings dispersal program ng gobyerno at non-government organizations. Hinikayat nila ang panguhuli sa mga ito na tinatawag ding golden tilapia. We've started na gawin siyang food products through drying. So maganda naman yung result kasi from 25 pesos na binibenta nila, yung fresh, pag drenay namin siya, binibenta namin ng 400 a kilo. Alin po ito, ma'am? Itong mismong Midas. Pero taliwas dyan ang rekomendasyon ng mga researcher. Anila, carrier ang mga isdang ito ng isang uri ng parasite na maaaring magdulot ng matinding sakit sa tao. Pero sabi ng LGU, I think further studies should be conducted. Lalo na yung claim nila na pwede siyang, there would be a correlation between human risk pag kumain ka ng Midas. Ayon sa eksperto, hindi ito flower horn, kundi Midas cichlid, no? Family siya ng ang flower horn, invasive siya. Yung mga communities dyan, ginagawa nilang daing, safe naman siya for consumption provided na nat-retrieve siya ng fresh, no? Niluto ng maayos, nilinis bago lutuin. Von Aquino, Nakatutok, 24 Oras.